Sa tuwing ipinagdiriwang natin ang araw ng mga ama, naaalala rin natin ang mga amang tumayo bilang gabay, haligi at inspirasyon sa buhay ng marami. Isa na rito ang abogado ng bayan, tinig ng katarungan at tagapagtaguyod ng batas at hustisya para sa lahat. Siya si Rene Compañero Cayetano. Mapag-aruga, mapagkalinga at mapagmahal na ama at lingkod bayan. Mahigit 2 dekada man na nakalipas mula nang siya ay pumanaw, patuloy ang kanyang pamana, hindi lang sa bawat Pilipinong kanyang pinagsilbihan, ngunit lalo na sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa bawat payo na kanyang iniwan at sa bawat kaalamang kanyang ipinamalas, ramdam pa rin natin hanggang ngayon ang legasiyang kanyang iniwan. So, yun nga, nung lumalaki ako, ang tingin ko talaga sa tatay ko, isa siyang malaking tao na ang dami niyang responsibilities, ang dami niyang importanteng kailangan gawin. May mga tao sa gobyerno, mga businessmen, kahit sinong taong kailangan niyang asikasuhin. Parang ang dami niyang responsibilities. Ganun yung tingin ko sa kanya. But what I never saw in him is that dahil nga dun sa dami ng responsibilities niya at mga importanteng taong kausap niya, ang tingin niya sarili niya, ano siya, special siya, o kaya kailangan ibaturing sa kanya. Hindi siya ganun. Parang sa yabang niya sa trabaho niya, yung bang I will take care of you, confident siya, ganun din kalaki yung puso niya para sa mga naaapi. Medyo na-shock nga po ako siguro nung parang college ako, and then later on na, ay, may ganun palang mga tao na pagka nasa mataas na posisyon, tinitake advantage nila. Kasi I never saw that in my dad. Never ko siya nakitang nang iisa, nang loloko, taking advantage of his position. So, kahit ngayon sa day-to-day life ko, it's so alien to me to think of yung ganung pagtatrato sa mga taong, lalo na yung taong nangangailangan. He will take advantage of his position to help others, but not na para lumamang siya. And I'd like to think na ganoon din sana ang tingin sa akin ng mga kasama ko sa trabaho, mga kaibigan ko, kasi yun talaga inspiration ko sa kanya. I am grateful to my dad for the example he was to all of us. Wala na siya ngayon, pero throughout his life, yung pinakita niya sa amin ay inspirasyon pa rin. It's a life of humility, it's a life of hard work, it's a life of giving back, it's a life of dedicating to your cause, persevering, and I'm grateful for all of these things that my dad has been in our life and continues to be kahit wala na siya dito. At ngayong araw ng mga ama, kasabay ng paggunita natin sa alaala ni Compañero, isang ama rin ang ating pasasalamatan. At tulad ni Compañero na nag-alay ng pagmamahal sa marami nating mga kababayan, siya rin ngayon ay itinuturing na ama ng isang grupo ng mga Pinoy sa Hong Kong. Ating alamin ang kwento ng isang ama dito sa Hong Kong na nagpakatatay sa kanyang mga kababayan habang inaalagaan at kinakalinga ang kanyang 2 stepson. Siya si Alan Mas. Alan, maraming salamat sa maraming bagay. Maraming salamat sa iyong pagdalo dito sa aming munting palabas at maraming salamat sa kabutihan na iyong patuloy na ginagawa, Kuya Alan. Sasabihin ko nga sana, Kuya Boy, kulang pa isang Alan sa'yo, kaya 2 kaming Alan na kasama mo ngayon. And I'm very proud about this Alan, Kuya Boy, kasi we've always talked about yung spirit ng pagiging orphan. Diba? Whether hindi nila nakilala parents nila or naging single mother, naging single father. So, tinatanong ko kanina, no, nung una niya nakita yung 2 niyang anak, no, nung nakita niya si Harry at saka si Ronald, sagot niya very straight, anak ko sila. Diba? So, as we walk and as we honor fathers, we want to know more of your story. Yes. Una muna ay bumati ka sa lahat ng ating mga kaibigan na nanonood sa atin. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Alan. Nagtatrabaho po dito sa Hong Kong for 16 years now. And I'm a father of 2 big boys. Ngayon si Harry at saka si Ronald. Medyo mahirap din nung una yung pagpapalaki sa mga bata, lalo na during that time na ako yung naiwan. Sa Cagayan ka pa noon, nasa Manila. Sa Cagayan po, Kuya Alan. Si Mrs. nauna siya dito sa Hong Kong. So, nung wala siya, so I took over. Ako yung nag-alaga sa mga bata.
sa kanilang pag-aaral at their young age. Tapos nung time na yon, I decided din na na pumasyal dito sa Hong Kong para i-surprise nga yung asawa ko. And then sabi ko, why not try na na mag-apply dito sa sa Hong Kong. So nag-try lang po ako. Inikot-ikot ko yung mga agencies dito. And then hindi rin ganun kadali kasi 3 beses po ako nag-tour bago talagang nakapirma ng kontrata. Kailangan mo kasi dito, Tito Boy, yung yung driver's license kung gusto mo magtrabaho as driver. And at that time, medyo nagti-teenager na rin. Opo, yung opo. anak, no? Tapos nag-aalala din po ako dati kasi baka mamaya mag-anon sila pabalik-balik. Dinadala ko yung panganay. Nagtutur dito para at least may parang mas legal yung pagpasok, ganyan. Nagka-influence ba sa kanya sa pag-architect yung makita? Opo, nakikita yung kagandahan sa Hong Kong. Kaya siguro na din siya, na encourage din na maging architect. Na-inspire po siya. Pagkatapos, saan napunta? Nung pangatlong tour ko po dito, yun pagka-interview, test drive kahit wala pang license, yun, approve na kagad, pirma kagad. Pero balikan natin ng maiklian lamang. Kayo ni Mrs. ay high school classmates ba? Friends? Schoolmates po. Schoolmates Schoolmates, kayo. isang... Pero hindi kayo mag-boyfriend, girlfriend. During the time, hindi po. Hindi Best friends, but friends. Friends po. And then, pagkatapos nun, I entered seminary. Opo, I entered seminary for 2 years. Okay. And then... Dahil balak mo magpare? Yes po, during that time. Okay. So, nung time na yon, na-realize ko siguro sa sarili ko na parang hindi sa akin yung calling, sinasabi. Yung vocation. Opo, yung vocation. Ika nga. And then, nung paglabas ko po, tinuloy ko po yung pag-aaral ko ng philosophy sa Polytechnic University of the Philippines. And then, that's the time po na nag-cross po yung landas ulit namin. Nag-connect kayong dalawa. Yes. Kanina lang, when I saw him, yung smile niya iba talaga eh. Yung Infectious. gaan ng Tama, ako feeling din. mo, no? I agree, Kuya Alan. Ba't mahirap ang buhay sa Hong Kong, di ba? Yes po. Masarap na mahirap. Masarap na mahirap. Lalong-lalo na po, mas challenging yung pagiging tatay. Yeah. Kasi ako po, personally, with my more than a decade na dito sa Hong Kong, I founded a lot of organizations dito. So yung pagiging tatay talaga sa kanila is kakaiba eh. Yeah. Kasi Paano? we came from different cultures, Tito Boy. And then buo po kami ng komunidad para sa ganun is magkaisa kasi isa lang yung layunin namin eh. At kailangan may tatay doon. At kailangan may tatay doon. Advice. Tatatluhin ko na. Number 1. As a dad, ano advice mo sa mga young fathers dyan? Or halimbawa, expecting pa lang father to be. What's 1 or 2 things you can think of nung nag-uumpisa ka na pwede mo ngayon i-share sa kanila? Siguro para sa akin, Kuya Alan, is yung yung you have to be a good example. Unang-una yon. Kailangan magiging role model sa kanila kasi lahat ng mga nakikita ng mga bata, automatic yan. Pumapasok sa isip nila. I love that. Kasi narinig ko rin sa iba yun na hindi mo pwedeng ituro by words, kailangan by example. So be a role model. Second question, kung mahirap na maging dad, mas mahirap na dad or mamo OFW. So mga nag-iisip mag-abroad and may mga bata pa sa pamilya, of course, kino-consider na mag-abroad kasi kailangan nila ng panggastos. What would you advise them? Siguro kung nais mong mag-abroad for greener pasture tsaka mabigyan po ng magandang kinabukasan yung mga bata, kailangan kung iiwan mo yung mga bata, kailangan doon sa pagkakatiwalaan mo sila iwan. Para sa ganun is panatag din yung kalooban mo na magtrabaho. Kasi pag sila lagi yung iniisip mo, yung pagtatrabaho sa abroad is napakahirap, Kuya Boy. In your case, tuwing alam ko isinasama mo na si Harry nung kinalaunan. Pero in the beginning, pag iniiwan mo yung mga bata, sino yung pinagkatiwalaan mo? Thankful din po ako, Tito Boy, kasi yung mga biyanan ko is nandyan very hands-on sila. But when they were younger, sa'yo na iwan. Opo. Right. Third question, tama yung sinabi mo, thank you for that reminder, na pag sinabi mong tatay, di ba Kuya Boy, it's not only yung father and son or father and daughter. You could be a tatay in your small group. You can be a tatay in your business. You can be a tatay. Community. So here nangungulila lahat eh. Kasi you're in a foreign land, iba-iba boss nyo, iba-ibang kultura. So, joining organizations and fathering organizations, konting sharing, would you encourage them to form? I encourage talaga, Kuya Alan, kasi nakikita ko sa sa nag-abroad, hindi ligid sa kaalaman ng lahat na maraming napapariwara din yung buhay kasi hindi sila nakafocus sa pamilya.
And then kung kani-kanino lang, kasi iba kasi pag yung may grupo ka, Kuya Alan, at least nailalabas mo yung saloobin mo. Ito naman yung puso ng iyong kwento. Dahil sa atin, merong madrasta, I don't wanna call it a syndrome. Dahil siguro sa mga pelikulang napapanood na pag ikay stepchild ay hindi ba na hindi magkasundo. Gusto ko lang i-share mo kung bakit napakadali sa iyo tanggapin yung mga anak ni Mrs. Tito Boy, siguro dahil dun sa pagpasok ko sa seminary, napakalaking bagay yung formation na napamulat sa akin. Ako kasi, Kuya Alan, I was 3 years old nung nawalan ako ng tatay. Ayun. Did you have a conversation with your wife and Harry and Ronald tungkol sa inyong sitwasyon o wala lang? No questions. Automatic yun, oh. No questions. Oo. Walang mga pagkakataon halimbawa na hinanap ng dalawang bata yung kanilang biological father. Wala po, Tito Boy. Wala, Tito Boy. Oo. Which I love. Because again, sabi ko nga, the bigger factor there was your love for your wife. Diba? And Kuya Boy, because Alan actually also leads a group dito sa Hong Kong, no? We're going to connect and hopefully partner with some of the activities here. Wow! But we'd also like to give him a personal gift from CIA with BA. Konting, knowing you will share this, no? So, tanggapin mo konting thank you namin. Maraming salamat po, Kuya Alan. So, Kuya Alan, thanks for giving your time not only to your children, not only to Anne, but to the organizations here, no? At maraming salamat for sharing your story. Shout out, meron? Shout out sa lahat ng members natin sa Grand Hong Kong Eagles family. And mga kababayan natin sa Norte. And of course, sa mga kababayan po namin dyan sa Pamplona, Cagayan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ang aking takeaway, you make me realize that being good is our nature. Di ba? Tama po. Maraming Kaya salamat. proud ako siya'y kapang-alan ko. At dahil dyan, magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abuta.